Welcome to CDCM Reunited Today's activity. Please view from the beginning up to the end. Thank you, enjoy, and God bless. This is Christian Devotional Conference Ministry, a group whose aim is to serve God with their talents, skills, and abilities in order for each member to be strengthened in his or her spiritual life. This group encourages non-members to do the same, and we wish to help each other in spreading the words of God for more people to know Him more as the way, the truth, and the life. This group was originally founded on October 25, 2018. God used challenges to test this group, and it was again reunited last March 1, 2021. With God's gift of technology, the group is being heard through and with the help of Sister Annalyn Asuere Oli, and with her outputs, brings them to Brother Joseph Amisola Agnad for YouTube posting. As by God's grace, He will lead us to more platforms. But of course, we still cannot forget our connectors via Trunkline, where we were originally and still are being heard. Before we start our prayer meeting for this time, let us first listen to our CDCM theme song, composed by Mr. Joseph Amisola Agnad, originally interpreted by Mr. Wilmar Torrigosa, and now reinterpreted by CDCM Reunited Angels. Kami isang grupo na naglilingkod ng buong puso, kay Jesucristo na nagligtas ng buong mundo. Kami maglilingkod magpakailanman, pagkat pinamalas sa amin ang kanyang kabutihan. CDCM ang pangalan namin, ito'y pinagmamalaki namin. Lahat ng miyembro dito ay masaya, sapagkat kay Jesucristo dama ang pagalingan. Ang pinakalayunin ng grupong ito ay pahayag ang salita ni Kristo, upang tanggapin ninyo ng buong puso at lumago kayo sa buhay espiritu. CDCM ang pangalan namin, ito'y pinagmamalaki namin. Lahat ng miyembro dito ay masaya, sapagkat kay Jesucristo dama ang pagalingan. Ang nais namin sa lahat ng mga miyembro, lumago kayo sa tulong ni Jesucristo, upang balang araw makita namin kayo na tumutulong sa pagkalat ng Ebanghelyo. CDCM ang pangalan namin, ito'y pinagmamalaki namin. Lahat ng miyembro dito ay masaya, sapagkat kay Jesucristo dama ang pagalingan. Kaya ang CDCM ay nag-aanyaya sa inyong mga kapatid, ay sumali na, magkaisa na makinig ng kanyang mga salita, at ipatupad ang kanyang mga gawa. CDCM ang pangalan namin, ito
Ito'y pinagmamalaki namin. Lahat ng miyembro dito ay masaya, sapagkat kay Jesucristo dama ang pagkalingap. CDCM ang pangalan namin. Ito'y pinagmamalaki namin. Lahat ng miyembro dito ay masaya, sapagkat kay Jesucristo dama ang pagkalingap. Sapagkat kay Jesucristo dama ang pagkalingap. CDCM. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. At muli ay Lunes na naman. Dahil Lunes ngayon, ito na naman po yung ating prayer meeting. Ito po yung pagkakataon para ilapit natin sa Panginoon lahat po ng ating mga kahilingan. At ayan, shout out po pala sa lahat po ng mga kasama natin dito sa atin pong WhatsApp Messenger. At syempre, shout out din po sa lahat po ng mga nakikinig po dito sa atin pong YouTube channel. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, please like, share, and subscribe po ang atin pong YouTube channel na CBCM Reunited The Enlightened One. Ayan, pakishare na rin po ito sa inyo pong mga kaibigan, sa inyo pong mga kamag-anak, upang sila din po ay mapakinggan po ang bawat activity dito po sa CDCM Reunited. Ngayon naman po sa atin pong pag-uumpisa ay na pong tinatawagan si Sister Gemaline Pangayat para sa kanyang opening song at susunod po ito ng kanyang opening prayer. All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him, in His presence daily live. I surrender all. I surrender
to Jesus I surrender. Lord, I give myself to Thee. Fill me with Thy love and power. Let Thy blessing fall on me. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus I surrender. Now I feel the sacred place. Oh, the joy of full salvation. Glory, glory to His name. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Let's pray. As we say, Our Father in Heaven, muli maraming salamat pagkat tinipon-tipon mo kaming muli dito sa aming WhatsApp Messenger na kung saan bagamat kami magkahiwa-hiwalay personally, ay spiritually, kami yung pinagkakaisa upang pagkaisahan na idulog ang prayer request ng bawat isa na aming malilikop at hayaan mo kaming gawin ito successfully or hayaan mong mapagtagumpayan namin itong gawain namin ito at para sa iyong mga kasagutan sa bawat prayer request na aming idudulog, bigyan mo kami ng bukas ng kalooban para matanggap namin kung ano man ang iyong magiging katugunan sa mga panalangin namin ito. Be it ito man ang aming kagustuhan o hindi. Alam naming nasa iyo ang the best at teach us or lead us to trust on you more and more. This we ask in Jesus' name. Amen. Maraming salamat, Sister Gemaline, sa napakagandang awitin at salamat din sa opening prayer. Ngayon naman po, tayo po ay magsaya at magpuri sa ating Panginoon para tayo po ay mas ma-feel po natin ang sense ng ating Panginoon. Ayan, samahan naman po natin yung Brother Lawrence Christopher ng praise song and praise prayer. At syempre, din po dito ang kanyang complete prayer. We praise Jesus. We praise. You are the Holy One. You are
You're the lover of my soul, and I adore you only. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. You are miraculous. You are supernatural. You are the center of my focus, Jesus. You are all powerful. You are so wonderful. You are the center of my focus, Jesus. You're the lover of my soul, and I adore you only. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Jesus. Karapat-dapat ka pong purihin, Panginoon. Ikaw lamang po ang dakila at pinakamabuti sa lahat, Panginoon. Ikaw lamang po ang dapat papurihan, Panginoon. O Lord, Panginoon, patawarin mo rin po kami sa mga pagkakasala po namin. Ngayon din ang aming kapwa na nagkasala po sa amin. Patawarin nyo rin po. At yung mga tao, Panginoon, na matindi ang mga sama ng loob, Panginoon, naway patawarin nyo at hipuin po ninyo ang kanilang mga puso, Panginoon. O Lord, ikaw lamang po ang pinakamakapangyarihan sa lahat. O Lord, ikaw lamang po makakapag-alis ng mga kasalanan ng lahat, Panginoon. O ikaw lamang po ang Panginoon na mapagpatawad, Panginoon. Wala na pong iba, Panginoon. At gabayan nyo rin po kami sa lahat ng aming mga gagawin, Panginoon. O Lord, ito po ang aking samot panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Maraming salamat, Brother Loret, sa iyong papuring awitin, sa praise prayer at sa confession prayer. Ayan, tunay nga na napakabuti at napakadakila ng ating Panginoon. Siya ang ating Panginoon na hindi nagbabago kahit kailan na po. Ayan, ngayon naman po ay nandito na po tayo sa atin pong Thanksgiving na po. Isa na naman pong kapatid ang atin pong maririnig na magpapatotoo o magpapasalamat sa ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay. Muli po ay tinatawagan ko po si Brother Lawrence Christopher Perez para po sa kanyang Thanksgiving. Ayan, so ang ipinagpapasalamat ko po sa Panginoon ay yun, kahit na anumang pagsubok ay nakakayanan ko sa tulong niya. At ganun din, kapag ako'y nakakaramdam ng kalungkutan, lagi niya akong pinasasaya sa pamagitan ng mga awiting makalangit. At salamat din sa Panginoon dahil sa araw-araw ay may mga binibigyan na blessings at ganun din. At inilalayo sa lahat ng karamdaman at pinapapasalamat ko rin Panginoon nung nakarang araw na nagkasakit man ako ng ubat sipon at ito'y mabilisan lamang at hindi tumuloy. Ayan, so salamat po sa Panginoon. Maraming salamat ulit, Brother Lawrence, sa iyong testimony
or thanksgiving. Ayan, tunay nga na talagang ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa bawat isa sa atin. Ano man yung trials na kinakaharap natin sa buhay na ito, ay patuloy pa rin yung patnubay niya, ano po, yung pagkilos niya sa atin pong mga buhay. Ayan, muli shout out po sa lahat po ng mga nakikinig po sa atin. Ano po, syempre dito rin po sa mga kasama natin sa atin pong WhatsApp Messenger at maging sa mga nakikinig po sa atin pong YouTube channel. Ano po. At ngayon, kung kayo po ay may prayer request, yun, bawat isa po dito ay mayroong kahilingan. Ano po? Ano man po yung kahilingan na nais po ninyo, pwede po natin yung ilapit sa ating Panginoon. Akin na pong binubuksan ang time para po sa mga may prayer request. Meron po bang prayer request ang bawat isa? Mag-unmute lamang po kayo ng inyong microphone kung meron po kayong prayer request. Yan, any prayer request po? Magandang oras sa lahat. Kami po yung humihingi ng prayer request. Muli naming dito sa Baguio. May kasamahan po kami dito na may kasamahan po tayo dito na blind na dati nang napon ng breast cancer, operahan na po siya. Umuwi po siya sa Ilocos noon at operahan. Pero ngayon ay parang nagbabalik yung kanyang sakit. So, marami nang gumagawa ng paraan para matulungan uli siya sa kanyang pagpapa-opera uli, no? At yun, may mga grupo na dito na nagsasagawa ng mga concert for a cause. So, ang tanging may tulong natin sa kanya kay Sister Brenda ay prayer. So, hiniling ko po ang prayer nyo at prayer nating lahat para po kay Sister Brenda. CDCM activities. Lawrence Christopher Fer. Hindi ko makita ang ongoing voice call. Message. CDCM activities. Lawrence Christopher Fer. Hindi ko makita ang ongoing voice call. Ayan. So, ayan po pag-pray po natin si Sister Brenda na sana tulungan siya ng Lord upang mas lalo siyang mapalakas at proteksyonan ng kanyang health. And yung magiging operation para sa kanya ay yun ang magpaigting or mas lalong magpahaba pa ng kanyang buhay. At kung ano man ang plano pa ng Diyos para sa kanya ay yun nawa ang masunod. So, pag-pray po natin ang kanyang buhay, ang kanyang health, at yung family niya, comfort para sa kanyang mga anak at sa kanyang asawa, sa buong pamilya niya. Na nawa ang Diyos ang siya mag-provide ng kanilang mga financial need para sa kanilang medication, para sa kanyang medication, at para rin siyempre sa araw-araw nilang pangangailangan sa araw-araw. Ayan po So, pag-pray po natin ito. Ayan. Maraming salamat, Brother Joseph. Ayan, ipagpapray po ni Sister Gemaline yung prayer request po ni Brother Joseph. At ayan, sino po ang may prayer request? Hello po. Ayan. Unang-una, Thanksgiving din sa lahat ng mga blessings na patuloy na binibigay ni Lord sa bawat isa sa aming pamilya. Ayan. Prayer request lang. Nagdadaan kasi sa trials ngayon ang family backing. So, yun yung family backing, yun yung sa apelido ni mama nung siya ay dalaga. So, sa kanilang side, namatay kasi yung aming tito na plano ko pa sanang ipa-prayer request na magawa na ng paraan na maalis yung bukol sa kanyang ulo. Pero huli na pala kasi kahapon nung naka-video call namin sila, okay pa naman, nakausap pa naman si tito. Pero nagulat na lang kami kanina umaga na sinabi tutubuhan daw pero hindi pa pala natutubuhan, namatay na pala.
So ano lang, comfort sa family nila, katatagan kasi syempre hindi naman din biro ang mawala ng mahal sa buhay. At saka yung provide din ni Lord yung kanilang pangangailangan dahil syempre alam ko marami din silang babayaran sa hospital. So ayun, pakisama sila sa prayer po ang family ni na Tito Nimrod, ang kanyang asawa na si Tita Jacqueline, yun, na patuloy na patatagin pa ni Lord. Dahil kahapon nung ka-video call namin sila, halos maiyak-iyak siya habang kausap namin. Dahil kinailangang itali pa yung kanyang asawa dahil nagwawala sa sakit ng ulo. So, ayun, parang ano na rin kasi, siguro, talagang wala na rin siguro dahil hindi na niya naaalala yung kasalukuyan. Yung lahat ng naaalala niya yung nakaraang nangyari sa kanya. So, ayun, katatagan po sa family nila. At ayun, si Kiel din po, pakisama sa prayer kasi lumabas na po ang mga result at siya po ay nakasama sa underweight at sa underheight. So, ayun. So, sa edad niya kasing 1 year old, hindi siya dapat ganun kaliit. Dahil 6.7 kilos lang po kasi siya. Ayun, at yun, pakisama po sila sa prayer. Pakisama po siya sa prayer. Pati yung mami niya na sana bigyan ni Lord ng katsagaan or patience yung mami niya na pagtsagaang pakainin si Kiel, pagtsagaan na alagaan. Kasi, syempre, hindi naman din lahat namin magagawa lahat yun. Sabihin na natin may kanya-kanya rin ng mga obligasyon ng bawat isa. So, as a mother, sana naman, makitaan naman siya ng ganong responsibility ng pagiging responsible mother sa kanyang anak. Ayun. Ayun, napapadalasin kasi yung away namin. Yung lahat ng pagpaparinig niya sa amin. So, isama po sana siya sa prayer na baguhin siya ni Lord kung may pag-asa pa siyang magbago. Ayun, at alang-alang sa anak niya. Hindi na lang para sa amin, para na lang sa anak niya. Ayun, yung patuloy din na pagpaprovide ng Panginoon sa pangailangan ni Mama sa kanyang paggagamot kasi kulang pa yung kanyang gamot, hindi pa kompleto. Yung for 3 months niya. Then, salamat at saka yun. Yung relationship ko kay God, patuloy na palalimin. Yung relationship ko sa aking family, yung relationship din na meron ako. Yan, salamat. Ayan, salamat Sister Rachel Ann. Ayan, ipagpapray po ni Brother Joseph yung prayer request po ni Ate Ann. Ayan, sino po yung may prayer request? Meron pa po ba? Any prayer request po? Hello po. Ay, sige, Sister Arza. Opo, prayer request po po. Ang Panginoon na sana ang bantay sa bawat isa, kaligtasan ng bawat isa, good health, lalo na po sa amin ng aking dinadala na in Jesus' name, hindi po siya maapektuhan ng nararamdaman ko na sa diabetes at wala siyang maging kapansanan. Tapos, prayer request ko na ang good health sa husband ko din sa kanyang pagbabalik doon sa Pangasinan sa attendaran niya yung prayer ng kanyang kapatid, anniversary ng kanyang kapatid at merong kunin na kakailanganan ko at kakailanganin namin. Prayer request ko na rin si Mama ang magandang panahon, good health sa kanya, para makabalik siya din pag malapit na akong manganak. Kasi pumunta siya ng Baguio sa kapatid niya. Sa bawat isa, keep safe and sound. Good health. God bless. Thank you. Okay, maraming salamat, Sister Arza.
Ayan, Sister Ann, kung narinig mo mabuti yung prayer ni Sister Arsa, ayan, pag-pray na lang yung prayer request po niya. At yan, meron pa po ba? Okay, kung wala na po, ayan, sa mga nakikinig po sa ating po YouTube channel, kung kayo po ay mayroong prayer request, pakisend lamang po ito sa ating pong comment box at babasahin po yan ng mga nakabantay po dyan sa comment box po natin. Kung ano man po yung kahilingan ninyo, ano po, pakisend lamang po sa comment box. At ipagpapray din po namin dito kung ano man po yung mga prayer request po ninyo. At yan, tayo po ay magsimula ng manalangin. So, imuuna pong mag-pray si Sister Gemma, followed by Brother Joseph, at susunod po ang prayer ni Sister Ann. So po, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, pinapanalangin namin si Sister Brenda na dumadaan sa pagsubok sa kanyang kalusugan. Alam namin na ikaw ang great healer of all healers. Binigyan mo ng katalinuhan ang mga doctors para siya ay physically bigyang lunas, pero alam namin spiritually you are with her. Please be with her and patatagin mo ang kanyang family sa kanilang pinagdadaanan ito. Ikaw rin, O Lord, ang mag-provide ng financial needs nila dahil sa alam namin malaking gastusin ang kanilang kakaharapin throughout the medication and throughout the needs ng kanyang mga anak sa mga araw na hindi siya makakapagtrabaho at yung maging bantay nga sa ospital. Alam namin na kakailanganin niya ng bantay, so ikaw ang patuloy na mga laga sa kanila pare-pareho. Bagamat nandyan pa rin ang pangamba sa COVID, mahirap manatili sa hospital ngayon, lalo na iba't ibang sakit ang pwedeng dumapo. So ikaw ang mga laga sa bawat isa, O Lord. Ini-entrust namin sa iyo ang pangangailangan nila financially, kalusugan, at maging moral sa kanilang upang lubusan nilang maintindihan ang kanilang pinagdadaanan. At ikaw, O Lord, ang bahala sa lahat. Pinagkakatiwala namin ang lahat kung ano man ang iyong plano sa buhay ni Sister Brenda, sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang mga anak. Ikaw lang, O Lord, ang nakakaalam. At gawin mo itong, tulungan mo silang tanggapin ito kung ang kagustuhan man nila mabuhay siya ng mahaba, pero may iba kang plano. Alam namin na your plan is still the best. At sana tulungan mo ang bawat isa na tanggapin yun. Ito ang aming samot dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Muli tayong manalangin, mga kapatid. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Dito po kami na nilalapit sa iyo ang panalangin ng Imbian family para sa side ng kanilang mother. We are praying sa kanilang family sa pagkawala na naman ng isang parte ng kanilang family, Panginoon, ang kanilang tito. Pagpipray po namin ang iyong comfort sa buong pamilyang ito. All of these, Lord God, ay wala kaming power to stop, Lord God, kung dumating ng oras ang bawat isa. Lord, we just want to ask your comfort to them. Let the Holy Spirit
cover their life and be comforted them sa kanilang ngayong pagdadalamhati, Panginoon. Tulungan mo po ang buong pamilyang ito at hayaan mo na ang kapayapaan at kaligayahan ang mag-ari sa nila at ang pag-asa na ang kanilang pamilya ay tumanggap na bago man lang umalis ay nasa iyong kaharian na ngayon, Panginoon. Lord, help this family to be comforted, Lord God. We are praying also sa oras na ito para kay Ezekiel. Pinapipray po namin ang buhay ng batang ito. Nagkaroon po siya ng malnutritionist, Lord God, na sakit, underweight and underheight. Pinapipray po namin na ang batang ito nawa ay bigyan mo ng ganang kumain at bigyan mo ng lakas ng katawan, Panginoon, upang ang kanyang taon ay bumagay sa kanyang weight and height, Lord God. Hayaan mo na maging normal nawa ang paglaki ng batang ito, Panginoon. At hayaan mo na ang kanyang buhay ay magamit mo balang araw sa iyong kaluwalhatian. But it's not our will, Lord God, but it's your will be done, Lord God, para sa batang ito. Pinapanalangin po namin, hindi ko pang siyang tumulong sa kanya at nawa magamit mo siya balang araw. Pinagpipray namin ng kanyang mother, si Sister Cheche. Lord, hayaan mo nawa ang pagtitiis, pagtitimpi, and pagtsatsaga para sa anyang anak ang maghari sa anya. Hayaan mo nawa, Panginoon, at magsalita ka nawa sa anyang damdamin at puso na maging matyaga siya para sa kanyang anak, Panginoon. Bigyan mo siya ng wisdom how to let this child be grow in a nice manner, Lord God. At hayaan mo nawa na Sister Cheche ay maging baguhin mo ang kanyang mga hindi magandang pag-uugali, Panginoon. Kung hindi man siya pananampalataya sa iyo, Panginoon, gamitin mo ang ibang mga tao upang siya ay makatanggap sa iyo at mabago through the Holy Spirit ang kanyang mga ugali na hindi maganda, Panginoon. Pinagpipray po namin, there's no impossible to you, Lord God. You can do it, Lord God, if you will, Lord God. Tulungan mo po, Sister Cheche, para mabago ang kanyang buhay, Panginoon. Gamutin mo po ang kanyang sakit sa kanyang espiritual na pamumuhay, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Ganon din ang buong family Imbian, Lord God, Sister Mary Rose, Sister Ann, ang kanilang mother, ang kanilang daddy na may mga naramdaman din sa kanilang mga katawan. Pinagpipray po namin silang lahat, Lord God. Lord, help them and continue to be with them, Lord God. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sambahin ang pangalan mo. Gamutin mo po ang kanilang mga nararamdaman, ang pandinig ni Sister Ann, ang skin asthma ni Sister Mary Rose. Gamutin mo po lahat ito, Panginoon. Ang sakit sa bato ng kanilang mother, Lord, gamutin mo po ito, Lord God. Ang kanilang father, Lord God, bigyan mo po siya ng marami pang lakas, Lord God, at proteksyonon mo ang kanyang health. Purihin ka, Panginoon, at pinalalapit namin ang lahat ng ito, Panginoon, ang buhay ng Family Imbian at ang buhay ng family na nawalan, Lord God, ng isang parte ng pamilya. Pinalalapit namin ang lahat ng ito at nagtitiwala kami na nandyan na ang iyong kasagutan. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen. Yes, patuloy po tayong manalangin.
Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa patuloy na pagpapala mo sa bawat isa sa amin. Patuloy namin nilalapit sa inyo, Lord, si Sister Arsa May, na kasalukuyan pa rin pong nagdadalang tao. Nawa, ikaw ang kumalinga sa kanya, Panginoon, at maging sa bata sa kanyang sinapupunan. Huwag mo po nawang hayaan ito na makaapekto sa kanyang pagbubuntis, ang kanyang mga sakit, Panginoon. Huwag mo pong hayaan na mamana ito ng bata or makaapekto po sa bata ang anumang mga gamot na kanyang tinitik, Panginoon. Pagkos ay isilang po niya ang batang ito na malusog, Panginoon, walang anumang uri ng karamdaman, Panginoon, at walang anumang kapansanan sa kanyang pangangatawan. Pangalagaan mo po nawa silang mag-ina, Panginoon, mula sa pagdadalang tao ni Sister Arza at hanggang sa kanyang panganganak, Panginoon, ikaw nawa ang patuloy na magbantay sa kanya. Ngayon din, Lord, sa kanyang husband na patungong Pangasinan, patuloy rin po na bigyan mo po siya ng protection, patuloy na bigyan mo rin po siya ng kalakasan, katatagan, para mapangalagahan po ang kanyang mag-ina, patuloy na napakaingatan mo po ang kanilang buhay, Panginoon, at patuloy na masumpungan ka pa nila, Panginoon, at kung ano man din po ang kanilang mga pangangailangan, ay kayo rin po nawa ang patuloy na magbigay ito sa kanila. Batid mo po na hindi biro ang pagbubuntis, lalo na po sa panahong ito, marami kang mga kinakailangan, especially yung kanilang financial na pangangailangan, kayo po nawa ang patuloy na mag-provide, pati na rin ng mga gagamitin sa kanilang o sa kanyang panganganak. Sa mga susunod na buwan, kayo rin po nawa ang mag-provide nito, Panginoon. Nagtitiwala po kami na anuman yung mga hinihiling pa ni Sister Arza, ay ikaw po ang magkakaloob nito. Gayon din, Lord, sa kanyang ina, na hindi nila kapiling, Panginoon, sa mga sandaling ito. Kayo rin po nawa ang patuloy na mag-ingat sa kanya, at nawa patuloy na maging maayos na po ang panahon, upang sa pagbabalik niya sa kanila ay makauwi po siya ng ligtas at maluwalhati siyang makarating sa kanilang bahay, Panginoon, upang mapangalagaan po si Sister Arza sa oras po ng kanyang panganganak. Lord, patuloy na itinataas namin sa inyo ang kanilang buong family, mula sa kanyang mga magulang, mga kapatid, Panginoon. Kayo na po nawa ang bahala sa lahat-lahat. Kayo po nawa ang bahala na mag-provide ng anumang mga kailangan nila. Kung may mga kahilingan po sila na hindi ko po alam, kayo na rin po ang bahala sa lahat ng iyon. Sapagkat alam ko na batid mo po ang anumang mga nasa puso ng bawat isa sa amin. Iliklaim po namin, Panginoon, malalabas ng ligtas ang anak ni Sister Arza at walang anumang karamdaman na makakaapekto sa batang ito, Panginoon, at balang araw ay magagamit mo rin po ang batang ito upang maglingkod sa iyong ubasan. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Okay, tayo po ay manalangin. Our Father in Heaven, patuloy po kaming lumalapit sa inyo sa mga oras po na ito. Nilalapit po namin, Lord, sa mga oras po na ito, ang amin pong bansa, Panginoon, na patuloy pa rin pong dinanas na ng mga kalamidad, Panginoon. Lord, dalangin ko po, Panginoon, sa mga oras na ito, yung mga nasalanta po noong nakaraang bagyo sa Cagayan. Nawa po, Panginoon, ikaw po ang patuloy, Lord, na magbigay sa kanila ng comfort. Batid mo po, Lord, kung ano po yung nangyari sa kanila, Panginoon. Kung meron man pong nasiraan ng tahanan, kung meron man pong nasira ang mga kabuhayan, Panginoon, dahil sa bagyong ito. Tulungan mo po sila, Panginoon, na makapagsimula muli kung paano niyo po tinulungan kami at maging ang lahat ng mga tao noon, Panginoon, na nasalanta ng iba pang bagyo. Lord, kayo po ang magbigay ng comfort sa kanila. Hindi man po kami makatulong sa pinansyal, Panginoon. Pero Lord,
Sa pamamagitan po ng paglapit namin sa inyo, Panginoon, abutin mo po sila ng iyong mapagpalang mga kamay. Nawa po, Panginoon, kung meron man silang nawala na mahal sa buhay, ikaw po, Panginoon, ang magturo kung nasan man ito, Panginoon. At Lord, nawa ay ang pagpapala mo, Panginoon, ang siyang maranasan po nila, Panginoon. At tulungan mo po silang makabangon sa trahedyang ito na kanila pong dinanas. At Lord, dalangin din po namin ang mga namumuno po sa bansang ito, Panginoon. Ikaw po nawa, Lord, ang magbigay ng lakas sa mga taong namumuno po sa bansang ito, simula sa pinaka mababa hanggang sa pinakamataas, Panginoon. Nawa, Lord, ituro mo po, Panginoon, sa mga bagong namumuno sa bansang ito kung ano po yung dapat nilang gawin upang mapaunlad po nila yung bansang ito. Nawa, Lord, ano man din yung variant na paparating daw ngayon, Panginoon, ayon po sa balita. Nawa, Lord, hindi na po matuloy ang variant na ito, Panginoon, na siyang magbibigay na naman ng hirap, magbibigay na naman ng takot at kabalisahan po sa mga tao. Sa pangalan ni Jesus, kiniklaim namin na hindi na matutuloy ang bagong variant na ito, na siyang magbibigay na naman muli ng kapighatian sa mga tao. Nawa, Lord, ay huwag mo pong ipahintulot na matuloy, Panginoon, yung variant na ito, Panginoon, upang makapamuhay po ng normal ang bawat isa, Panginoon, upang makapag-aral sa paaralan ang mga nag-aaral, upang hindi na po magsara, Panginoon, may ibang mga kabuhayan, Panginoon, sapagkat dahil sa pandemyang ito, Lord, maraming nawala ng trabaho, maraming buhay na nawala, na nalagas, Panginoon, dahil sa pandemyang ito. Kaya, Lord, kung ano man po yung napapabalitang virus, yung nagbabantang variant na ito, Lord God, sa pangalan ni Jesus, kiniklaim namin na hindi po ito matutuloy. Alam namin, Lord, na kaya po ninyong kontrolin ang lahat ng bagay. Alam po namin, Lord, na kung paano mong napatigil ang unos, Panginoon, nung naglalakbay ka, Panginoon, at ang iyong mga alagad na nakasakay sa bangka. Gayon din, Lord, naniniwala po kami, Lord, na kaya mong pigilin kung ano man yung variant na ito, Panginoon, sapagkat ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na nakakaalam. Ikaw ang Diyos na nakakapag-control ng lahat ng bagay. Kaya sa iyo po kami nagtitiwala, Panginoon. Sa iyo po kami lumalapit sa mga oras po na ito. Nagtitiwala po kami sa inyo pong kapangyarihan. Lord, dinadalangin ko din po, Panginoon, sa oras po na ito, Sister Gemaline, nawa ay kayo po ang mag-ingat sa kanyang pamilya. Kayo po yung patuloy na mag-provide ng lahat po ng kanila pong mga pangangailangan. At nawa ay ilayo mo rin po sila sa anumang sakit karamdaman, Panginoon. Maging ang kanyang mga kapatid, ang kanyang mga pamangkin, ang buong pamilya po, Panginoon, ni Sister Gemaline. Kayo po ang mag-ingat sa bawat isa sa kanila. Even, Lord, kay Brother Joseph, nawa ay ingatan mo rin po siya sa kanyang araw-araw na pagtatrabaho. Nawa ay mas marami pa po siyang maging customer upang matugunan po, Panginoon, yung kanya pong mga pangangailangan sa araw-araw. Maging ang kanya pong mga kapatid at ang iba pa niyang mga kamag-anak, Panginoon. Ang buo po niyang family, ikaw po yung mag-ingat, Panginoon, sa family ni Brother Joseph. At nawa ay ilayo niyo rin po siya sa anumang sakit karamdaman. At nawa, Lord, sa araw-araw din po na pagtatravel niya papuntang trabaho. Ikaw po, Panginoon, ang siyang mag-ingat, ang mag-guide sa kanya, Panginoon.
At Lord, dalangin din po namin sa mga oras na ito, si Brother Lawrence. Nawa po, Panginoon, tulungan mo rin po si Brother Lawrence, ano man yung mga karamdaman po niya. Ilayo mo po, Panginoon, si Brother Joseph sa anumang sakit karamdaman, Panginoon. At si Brother Lawrence din, Panginoon, yung pagsakit po ng kanyang mata, yung pagsakit po ng kanyang ulo, Lord God, naway hipuin mo po siya ng iyong mapaghimalang mga kamay upang sa gayon, Lord, ay makamtan po niya yung kailangan, Panginoon. Dinadalangin ko din po ang grupong ito, ang CDCM Reunited. Nawa, Lord, tulungan mo po kami, Panginoon, na mas makahikayat pa po kami ng mga tao na hindi pa po nakakikilala sa inyo. Tulungan mo po kami, Lord God, na mapalaganap ang salita mo nang sa gayon ay lumago ang grupong ito, Panginoon. At marami kaming makasama, marami kaming maakay na kaluluwa na naglilingkod po sa inyo. Even Lord, yung mga wala na din po na, yung mga taong wala na po sa grupong ito, patuloy pa rin po namin silang dinadalangin sa inyo, Panginoon. Alam namin, Lord, kung ano yung, alam mo, Lord, kung ano yung pinagdadaanan nila, kung ano man yung kanilang mga reason, kung bakit po sila umalis, Panginoon. Ikaw na po ang bahala sa kanila. Nawa, Lord, patatagin mo po sila kung sila man po ay nagdadaan sa mga trials. Ikaw po, Lord, ang patuloy na mag-ingat sa kanila at sa buo nilang pamilya. Lord, naniniwala po kami na tinupad mo na po ang lahat po ng aming mga panalangin. Kiniklaim namin sa pangalan ni Jesus na ang lahat ng aming mga panalangin ay dininig mo na po, Panginoon. Sapagkat sabi nyo nga sa iyong salita ay hindi mapapahiya ang sino mang lumalapit sa iyo. Sabi nyo nga po sa iyong salita, Panginoon, kumato kami at kami pagbubuksan, humanap kami at kami makakatagpo. Humingi kami at kami ay bibigyan. Salamat po sa mga salitang ito, Lord God, na siyang patuloy na nagpapaalala sa amin. Patuloy, Lord, na nag-uudok sa amin upang mas lalo pa po kaming lumapit sa inyo. Maraming salamat, Lord. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ayan, maraming salamat po sa gabing ito, sa atin pong prayer meeting. Salamat po sa lahat po ng ating mga nakasama dito, sa atin pong WhatsApp Messenger. At maraming salamat din po sa mga patuloy na nakasubscribe po sa atin pong YouTube channel. At nawa ay wag po kayong magsasawa na napakinggan ang anumang mga gawain po dito sa CBCM Reunited. Yan, ako po pala ang naging inyong prayer meeting leader sa gabing ito, Mary Rose Imbien. At sa atin naman pong pagtatapos, akin na pong tinatawagan si Brother Christian Dolores para sa kanyang closing song at susundan po ito ng closing prayer ng inyong lingkod. Thank you po and God bless! Dalangin ng puso, amay ingatan, paglilingkod ko'y samahan sa dilim at layaw ng sanlibutan. Lakad ko'y tanglawan ng aral. Sa'yo na lamang puso
tunay magpakailanman ay aawitan doon sa kalangitan sa iyong karangalan. Magpakailanman ay awitan doon sa kalangitan sa iyong karangalan. Lord, maraming salamat po sa gabi pong ito na natagumpay pong natapos ang aming pong gawain. Salamat Lord sa buhay kalakasan po ng bawat isa po sa amin. Salamat Lord dahil kahit na magkakahiwalay po kami ay nariyan po ang teknolohiya upang magkaisa pa rin po kami sa mga gawain para po sa inyo. Lord, dalangin ko po Panginoon sa gabing ito na nawa sa amin pong paghiwa-hiwalay. Ikaw po Lord ang patuloy na maranasan po ng bawat isa sa amin. At nawa sa gabi pong ito na amin pong itutulog, samahan mo po kami. At ikaw po nawa Panginoon ang siyang maging kalasag namin. Nawa Lord, ilayo mo po kami sa anumang masasamang panaginip, sa anumang masasamang bangungot, Panginoon, upang makatulog po kami ng maayos. At nawa Lord, sa araw po ng bukas, sa amin pong pagising, taglay po namin ang kalakasan na nagmumula po sa inyo. Maraming salamat Lord. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila. Sa pangalan ni Jesus. Amen. That ends our prayer meeting for this time. In order for you to listen from us through our daily activities, don't forget to subscribe and hit the notification bell of our own YouTube channel, CDCM Reunited the Enlightened Ones. Hit all so that you won't miss any of our posts. Also, don't forget to like and follow our Facebook page, CDCM Reunited. And there, we can continue to encourage each other. Join us again with this kind of activity next week. Thank you and God bless. Thank you for viewing. Please subscribe and see you again next activity. God bless.